Kamusta po? You're watching The News Listener. Ako po si Angelo. At guys, believe na believe talaga ako kay Senator Marcoleta. Ayon sa kanya, noong February 6, ang sinabi niya, hindi ko sinabi na ipamigay natin ang KIG o yung Kalayaan Islands Group. Pero, noong February 4, ang sabi niya ayon mismo sa usapang kongreso, we will offer our lives for something that is not even in our EEZ. Ang gawin natin para madali, i-give up natin ang KIG. Ba, ang galing, no? Kumbaga, noong February 4, okay na okay sa kanya. Ibigay yung Kalayaan Island Group. Okay? Pagkatapos ng binatikos halos buong Pilipinas itong kanyang magaling niyang statement, ay binawi niya. Sinabi niya pa, nagsinungaling pa tong senador na to sinabi niya pa na hindi niya daw sinabi na ibibigay o ipamigay. Di ba? Classic Duterte style. Kumbaga gaslighting. Ika nga. Okay? So guys, panoorin natin tong sinabi niya. Yung itinanggi niya galing sa GMA Integrated News. So, pakinggan natin mabuti kasi gusto ko talaga malaman kung paano kilalanin ang isang sinungaling senador na to. By the way, hindi pala senador ng Pilipinas to Tawagan na natin siyang senador. Let's watch this. Nasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin sapagkat atin yung Anong sinabi niya? Ang sinabi niya, ang argument na hindi at imposible nating gawin, talaga namang hindi pwedeng gawin yan. Hindi pwedeng i-give up ang KIG. Matagal na pong nasa teritoryo ito ng Pilipinas. Kahit matagal na itong naging barangay noong 1978 at mismo yung tatay ni Bongbong ang nagpatupad niyan. Okay? Wala pa tong ang Pangayan Philippines China. Wala pa yung pag-atake ng Chinese vessels sa ating Philippine vessels within our EEZ. Okay? So, siyempre, napaka-imposible. Okay? Sapagkat atin yung teritoryo, pero sa tubig, hindi po natin pwedeng. Kaya nga tinatawag si Marcoleta na lowest rank kasi imagine niyo abogado siya, tapos congressman siya nung panahon na nanalo tayo sa UNCLOS. Pero hindi niya alam yung batas. Saludo po kami, Senador Marcoleta. Ang galing niyo po. Hindi, parang kailangan tularan kayo, lahat ng Pilipino. Sige, tuloy. Magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun. Okay, tandaan natin sabi niya hindi kailan sinabi niya. Hindi niya kailan sinabi itong statement na to. Galing, no? Sige. Non-features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi at... Mali po naman yung sinabi mo Ang sabi niya, okay lang i-give up kasi wala daw sa EEZ. Nasa EEZ po yung yung Kalayaan Island Group. Okay, kahit i-check nyo pa sa mapa. Kahit i-check mo sa online, nasa within EEZ. Okay? At again, merong mga batas na
matagal na pong na patupad ng Pilipinas. Okay? Sige, natin continue. yun. Teritoryo na natin yun dahil occupied na po natin yun. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun. Kaya yung nagsasabi, Bakit niya sasabihin na hindi daw pwedeng i-connect? Nandun na nga eh. Ang mahirap dito, merong isang senador katulad ni Robin tsaka ni Alan Peter Cayetano na may kapangyarihan sila or may impluwensya silang ibahin yung perception, ang paniniwala ng Pilipino na pwede nilang utuin para hindi magkaisa. Kasi ang goal ng mga taong katulad nito at yung gobyerno ng China is to make sure na divided yung mga Pilipino para madali siyang should we say, masakop, mapuksa. Okay? Kasi yun ang ginagawang taktika nila sa iba't ibang bansa. Takot sila na yung mamamayan, katulad nating mga Pilipino, ay magkaisa. Kasi kung magkakaisa tayong lahat, walang maniniwala sa kanila. Okay? At kung merong sila tong ganitong tao na to nagsasabi na mga ganitong klaseng statement, nakaka-save sila ng pera. Imagine niyo meron silang talaga tagapagpaliwanag, meron silang spokesman dito sa ating bansa. Imagine niyo sige, continue. po na, ayun po, dahil ina-advocate ko rin po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng gano'n, Mr. President? Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Senador po kami daw. Kami po ay mga traidor. Paano po bang magiging traidor isang tao? Ilinaw lang ba? Ayun ang problema. Hindi nililinaw niya, pero yung posisyon ng paglilinaw niya ay posisyon niya ng ibang bansa. Hindi po yan sa atin. Okay? At kitang-kita man talaga ni isang statement galing tun sa mga senador na to na hindi nila dinedepensa ng ating mga opisyales. Suportahan yung mga mangisda natin na niwa-water cannon, binabangga, tapos yung mga sundalo natin sa West Philippine Sea naputulan, inagawan ng baril, pinalibutan ng maraming Chinese boats. Okay? Tapos, hindi pa makapangisda yung mga Pilipino. So, dito mo makikita na mga ipokritong tao to kasi kitang-kita mo na ni isang statement, wala silang inilabas. Okay? Sige, tapusin natin. Na sinasabi natin, kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea, o di makiusap tayo. Hindi nga makipag-usap yung yung kabilang panig eh. Ang ginagawa, halos kung merong mission doon, hinaharas. Hindi ba sila nanonood ng news? Kitang-kita naman sa video eh. Okay, so guys, ang sinabi ni Marcoleta, hindi daw kailanman binanggit na i-give up ang West Philippine Sea. Ito, ipakita natin. So, isampal natin sa mukha niya. Galing mismo sa kanyang bibig. Okay? Ito, pakinggan natin Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws
and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of Ayan na, our ayan na. children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, Ayan na. Hanggang gawin natin, para madali, i-give up natin ang KIG. So, mismo, sa kanyang bibig, okay? Noong February 4, na i-give up natin ang KIG. Tapos, binawi niya. Pero, ang ginawa niya, ay nagsinungaling pa siya. Kumbaga, wala talagang remorse. Walang moral itong tao na to. Na hindi niya malang i-correct ang sarili niya. Sabihin niya, pasensya na po. Nagkamali po ako sa ano. Pero yung taong hindi mo talaga makikita ng ayaw tanggapin yung pagkakamali. At nilagyan pa na, ay hindi ko po yun sinabi. Diba? Parang binubudol, inuuto nitong tao na to yung mga Pilipino. Kaya dapat sa mga taong nanonood ng video na ito, guys, kung meron po kayong mga kaibigan, mga pamilya na alam niyong bumoto kay Marcoleta at sa mga kalyado niyang mga Duterte at yung mga taong hindi pumirma sa pagkondena sa Chinese Embassy, dapat malaman nila na dapat hindi na to iboto sa susunod na eleksyon. Actually, I'm thinking na itong si Marcoleta, ginagawa niya lang to itong taon na to kasi naging senador siya noong 2025. Okay? So, matagal pa siyang hindi magiging, kumbaga magre-re-election. Matagal pa, mga 30-something. Okay? So yan. So dapat hindi talaga tayo bumoto ng mga walang hiya katulad nito. Especially sa mga sinusuportahan niyang mga idolo katulad mga Duterte na hindi man lang protektahan ang ating mga kababayan na lumalaban araw-araw sa West Philippine Sea. Sana wala na tong mga senador na to. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po. And I'll see you sa susunod na video.